Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mox TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin, no, ito pong banat, no, ng isang congresswoman na si Isabel Zamora, no, dito po kay Chis Escudero, Senator Chis Escudero mga kababayan, diba, na kung saan sinasabi nga po, no, ni Senator Chis na di umano kongreso po ang matigas ang ulo mga kababayan. Okay, so sinupalpal po siya, no, ni Representative Zamora at sinabing hindi po sila ang matigas ang ulo mga kababayan. Kaninong ulo kaya matigas, no? At makikita natin talagang yung pong impeachment nito ni BP Sara naging ano na naging pass the ball na mga kababayan. Pinagpasapasahan na, no, itong impeachment ni BP Sara. Kailan kaya to issue-shoot mga kababayan? Dinribol, diba? Ipinasa, tapos hanggang ngayon, wala pa rin, baka mamaya. Papapasa ninyo, ma-technical na kayo dyan, mga kababayan, no? Baka ma-technical na tong mga to. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section at pa-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Grabe ang suporta ng ating mga subscribers at followers, no? Lagi silang nagla-like, no, at nila-like ang ating video. Maraming salamat sa inyo. Okay, so wag na natin patagalin to at ating alamin, no, kung paano binanatan itong si Senator Senator Chis Escudero. Pati ako nalilito na sa kanila. Okay, let's go. Una po, these are matters that we have to talk about. But on a personal note, I don't think that there should be a new election. In any case, election of prosecutors, in any case po, it can be easily ratified by the 20th Congress. Meaning ko po, yung ratification or uulitin po parang i-adopt po ng 20th Congress ang pag-elect po sa amin noong 19th Congress ay hindi naman pong malaking problema yon. And I'm sure at the rate things are going, pwede naman ho kami talagang i-elect and I'm sure the body is most willing to elect or ratify the election of the House prosecutors. Pero nasa batas po ba o nasa rules? Senate rules. Senate rules na yung ganyang klase na mag-elect? Mga requirements. Mga ganyang klaseng requirement o delaying tactics lang naman ito, ma'am? Ma'am, sabi ko nga po noon, pag tinatanong po ako kung ano pong tingin ko, kung may delay nga ba. Well, nakita naman po natin na may delay naman po talaga. Hindi lang po natin alam kung ano yung intent po o kung ano po ang gusto nila talagang gawin or kung if there's malice behind the delay. But, well, may delay po talaga. Malinaw naman po sa ligang batas, in our Constitution, or even in the Senate impeachment rules, that once we transmit the articles of impeachment, tuloy na dapat po ang trial. In fact, I think po madami na po sa atin ang nakakaintindi na yun lamang po ang proseso na nakalagay sa ating saligang batas at sa Senate impeachment rules. So, wala po sa ating batas, saligang batas, or sa ating Senate impeachment rules na mag-e-elect again. Of course, sabi ko nga po, hindi naman po malaking problema yon kung gawin po namin yun ulit. Yung second requirement po nila na kailangan i-confirm po muna ng House 20th Congress kung susuportahan ba po ng 20th Congress ang tuloy po ng prosecution ng kaso ay hindi naman din po nahahanap sa saligang batas or sa Senate impeachment rules. Parang nasa Senado na
mga babayan, yung impeachment. Pero tinatanong pa uli yung Kongreso, itutuloy ba natin to? Ang kulit din ng Senado no? Ibinabalik na naman sa Kongreso yung tanong. Diba? Imagine ninyo, nandun na sa Senado yung impeachment. Diba? Gagawin na lang nila, ita-trial na lang nila. No? Ang dami pang cheche bureche. Ibabalik na naman nila sa Kongreso yung tanong, itutuloy ba natin to? Munta nga lang. Ginagago lang yung kababayan. Ay, nako. Babalik po tayo kasi sa yung sinasabi namin na this is a continuing matter, the Senate is a continuing body, and hindi po natitigil yung trial. Actually, hindi pa nga nag-uumpisa yung trial, pero hindi po natitigil ang proceedings dahil nagpalit lamang po ng Kongreso. So, ang paninindigan namin po ay hindi po to nahahanap, but of course, we will talk about it. Like we complied with the first requirement already, we may comply with this second one. We will discuss this po. Pero sabi nga, tama ba ako, partner? Sabi mo kung mali ako si Senate President Chis Escudero ay sinasabi, ang tigas kasi ng ulo nitong mga nasa lower house. Sana maaga na nila na i-file yan, hindi itinainggan ng ilang buwan sa kanila para na umusad na sana ahead yung trial proper. Bring na to sa kanila ulit. At yun pa, merong name calling tayo ngayon. Yun na nga, di ba? Ibinalik sa Kongreso, mga babayan. No? Ibinalik na naman sa Congress. Yung masaklap dun Diba? Sabi nga dito, nasa Senado na. No? Ita-trial na lang. Diba? Ang dami pang cheche bureche. Ngayon, ibinalik uli sa Kongreso. Balik-balik na yan. Nahilo na yung yung impeachment. Wala kapagsalita lang yung impeachment na yan, baka namura na kayo niya. Diba? Pabalik-balik na paikot-ikot na yung impeachment. Umpisahan nyo na kung umpisahan nyo para matapos na yan. Nagkaalaman na. Guilty ba or not guilty? May winaldas ba o walang winaldas? Di ba? Ganun lang kasimple yon, mga kababayan. Ultimo yung mga supporters nila, yung mga maisug sa sa Canada, mga kababayan Di ba? Gusto na nila matuloy yung impeachment na yan. No? Sila mismo. Kasi sabi nila? Para malaman natin, no? Para malinis yung pangalan ng ating Vice President. Malaman natin kung totoo ba o hindi, mga babayan. Pero asa ba kayo na tatanggapin nila yung result? Malamang, hindi nila tatanggapin kung anong magiging resulta niyan. Sasabihin nila naging bias. Well lang yun. Matigas daw ang ulo ninyo, ma'am Mukha namang hindi matigas ang ulo na. Ma'am, kami po, sir, kami po naman ay sumusunod lang po sa aming duty under the Constitution, under the rules of the House, under the rules of the Senate. And siguro I'll take this opportunity to explain bakit nila hanggang ngayon sinasabi yung may delay daw po sa pag-file ng impeachment articles. Opo. Siguro po para sa kaliwanagan ng lahat. When we had the first, the second, and the third impeachment complaint in December, ang nakalagay lang po sa saligang batas ay that these be calendared in the order of business within 10 session days. Okay. Reply po ng House Prosecutors, dinetalye po namin ang kung bakit siya pasok sa 10 session days. Yung December, first week ng December po, from the filing of the first impeachment complaint until February 5 po, kung kailan po inaktuhan ang mga impeachment complaint, ay pasok sa 10 session days. Hindi po calendar days, 10
session days po to. Meaning, I'm sure you are aware that there are sessions that get suspended kasi may tinatalakay pa pong hindi natatapos. There are sessions that get adjourned na in short, magsa-start po ng panibago the next day. So ito po, yung na-calendar po sila in the order of business, yung first 3 impeachment complaints. And in fact, sinabi na po ng ating Korte Suprema na hindi po bawal mag-file ng several impeachment complaints. In one case po, if I'm not mistaken, it's the Gutierrez case po yata. Ang sinasabi doon, there can be several impeachment complaints. They liken it to the lighting of matchsticks, which you will later on use to light the flame or the fire. Yung fire po na analogy, yun po yung impeachment proceedings. Ngayon, i-connect po natin to dun sa isang kaso po ng Korte Suprema, yung Francisco, na nagsasabi that the initiation of an impeachment complaint is counted from the filing and the action by the proper... Kasama yung action. Correct, kailangang inaksyonan. Pero teka lang, ang dami mga mga batas, maraming mga pulisiya, marami tayong mga kanya-kanyang interpretasyon. So magpapatali po ba tayo, ma'am, Congresswoman, dyan sa mga klaseng, anong tawag doon, mga issue na yan, yung parang parang sinasakal na ang sambayanan sa dami ng nalalaman natin ngayon na polisiya, procedure, kung ano-anong protocol. Diyan ba tayo magpapatali? Well, dapat po hindi na nga po tumagal itong proceedings na ito dahil kami po ang paniwala namin. The people want to see the evidence. We had a preview of the evidence in the Blue Ribbon hearings, yung Committee on Good Government po. At madami po ang nailabas, nailatag doon. So I think the people are anxious to see what these pieces of evidence are. Kaya siguro po, dapat kami po, syempre gusto namin matuloy ito. Sana po ay pakinggan po tayo ng ating Senado na maituloy na ito. In any case naman po, they are the senator judges, and when they see the evidence, it's up to them to convict or acquit the impeached official. Hindi naman as prosecutors, lalabas lang namin ang ebidensya. Kahapon po, ang sabi rin ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, dapat hindi nyo daw sinasabi na trap yung mga polisiya nila, kabilang lalo na yung paghingi ng certification sa 20th Congress na willing pa rin sila na i-pursue. Huwag nyo daw yung tinitingnan as trap, huwag nyo daw yung sasabihin na gano'n dahil baka makasira sa Senate Impeachment Court. Your reaction po? Wala naman po yatang nagsasabi sa amin na trap ang kanilang mga ginagawa. Kami naman po, ilang beses namin pong sinasabi na as lawyers, kami pong prosecutors are officers of the court, lawyers of the court. Nasa ethics po namin yan at sumusunod po kami sa ating korte, whether it be a court of law or the impeachment court. Kaya po yung mga bagay na ito, gusto lang din po namin maliwanagan dahil medyo unusual po ang proseso na binabato po sa amin. Ito pa, last one, Congressman partner. Kahapon, sinabi din, kahapon lumutang to na walang mangyayaring pagdinig so far. Kasi, ang sabi ni Attorney Tunggol, Congressman, hindi daw malinaw kung sino ngayon ang presiding officer. Bakit? Kasi daw, may point of view daw na naglaps na rin yung pwesto ng Senate President, kailangan dahil 20th Congress na kailangan muna magharal ng 20th Congress ng kanilang Senate President at yun ang magte-take ng oath as presiding officer ulit. Ayun. Tapos sinanong namin paano po yung mga bagong senator judge, kailan sila manunumpa.
nung una sabi ni Senator Erwin baka this week, di ba? Oo, Pero kahapon, ang sabi naman po ni Attorney Tonggol, kapag meron ng bagong Senate President. So, malamang sa malamang, walang mangyayaring pag-usad kung ganun po ang mangyayari, lalo't hindi makakapag-take ng oath yung 12 bagong Senator Correct. Judges. Di ba? Matutulog na yung impeachment. Nako po. Dapat talaga na-desisyonan na yan noon pa, mga babayan. Dito makikita natin yung strategy, no, na gusto talaga nilang patagalin yung impeachment hanggang mainip na yung impeachment, mga babayan. Grabe, no? Yung strategy ng delaying tactics, mga babayan, talagang napakatindi. No, hindi ko maintindihan kung bakit ang dami nilang issue, no, pagdating diyan sa impeachment na yan, mga kababayan. Ang dami nilang proseso, no, na dapat kagaya dati, sinasabi nga, no, sa batas ayon sa mga abogado, no, na ating napapanood, pagpasok ng impeachment na yan sa Senado, dapat tuloy-tuloy na yan. No? Wala nang delay, dapat tuloy-tuloy na. Ang naging problema ngayon, mga kababayan, puro delay yung inaabot. Grabe. Baka matapos na yung termino uli nila ng 2028, hindi pa rin tapos yung impeachment na yan. Hindi, di ba? Ngayon, well, pasensya na po, ngayon ko lang po narinig yung information na yan dahil hindi ko na kompleto ang press ko kahapon. But it's another way of delaying the proceedings. Sa malinaw naman po na nag-umpisa tayo with the Senate President Chis Escudero there, and in fact, ang news nga po na lumalabas ngayon, madami pong nagsasabi sa kanila that they are assured of the Senate presidency of Senator Chis Escudero. So, kung magpapalit nga po sila, di mangyayari yon. But in the meantime, siya po naman ang Senate President, and the Senate is a continuing body, especially for this matter. So, siguro po, ituloy na lang po natin ang trial. So, pero meron pa rin silang pagkakataon na i-delay pa rin kung ano man yung mga sinasabi nilang pag-eleksyon. Siguro po, madami silang naisip na paraan. Para ma-delay. Kasi laging sinabi kahapon, kailangan ng presiding officer ang magde-decide. Ang question nga daw si Senate President Chis Escudero pa rin ba ay Senate President? At number 2, siya pa rin ba ang presiding officer? Kasi daw ang gusto ng impeachment court walang any legal na matters na makukwestiyon sa kanila, kaya ito slowly ginagawa nila. At ipinagbalaki na nasa 55% na nung mga proseso sa impeachment proceedings yung nagawa na nila. Talaga ba? Kung doon sa 11 procedures, nasa 6 na sila. Talaga ba? Ganun ba yun, Congressman Isabel? Basta po, siguro, pilitin na lang natin ang ating senators na umpisahan na po ang trial, schedule na nila ang next steps in the impeachment process, such as the pre-trial, the trial itself, para po umusad na to. Kung mag-e-elect po sila ng bagong Senate President, then we will cross the bridge when we get there. Kasi baka hindi naman din pong palitan. Yun ang maingay na balita ngayon. So pag nagpalit, then they will elect, they will go through the whole process of having the Senate President or the new Senate President take his oath. And then the trial should proceed pa rin po. Doon ba, Congresswoman, doon ba sa pre-trial, partner, doon ba yung papasok na yung mga documentary evidence, yung mga kung ano ang kanilang mga ipipresenta sa trial proper? Yes po. Pre-trial in any regular case po, ginagawa yan para medyo mapabilis yung ating
trial. So there are issues that we can stipulate on, or mag-agree tayo ng yung dalawang parties po, dalawang panig na mag-agree na itong mga bagay na to, such as jurisdiction or the name identity of the parties. Kumbaga, okay na yon, hindi naka-questionin yon. Para yung maiiwan sa trial po, yun na lang po yung prep, kung saan tayo maglalabas ng ebidensya. Kung saan iikot. Sa pre-trial din po natin, nililista o pinipresent ang list ng ating ebidensya, ng ating witnesses, nag-pre-marking. Kasi di ba matagal yung exhibit A, B, C, 1, 2, 3, ganun po. Yun po ang ginagawa sa pre-trial. Ayun, okay. So, ay, naku, asa na lang tayo na matutuloy, di ba? Alright, so yung mga babayan, no? Grabe yung makikita nating delaying tactics talaga dito, mga babayan, lalong-lalo na dito sa parte ng Senado na tila baga parang ayaw nilang pagalawin itong impeachment na to ni VP Sara Duterte, samantalang yung taong bayan nag-aantay na na maumpisahan at malaman na ng taong bayan kung ano ba talaga, 'di ba? Guilty or not guilty ba etong si VP Sara Duterte, lalong-lalo na doon sa kanyang confidential funds, yung maling paggastos ng confidential funds at yung mga tao, yung mga recipient ng confidential funds, mga babayan. Diba? So tandaan natin, hindi lang ho yan nakatutok doon sa confidential funds. Meron din dyan yung kasama yung threat na ginawa niya di umano sa ating Pangulong Bongbong Marcos na itinanggi ni VP Sara Duterte. Diba? So itinanggi po niya yan, yung pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So yan mga babayan, anong masasabi ninyo dyan? I-comment sa ibaba niyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Right? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.